Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad ko ang lutunan para sa daily devotion na pinamagatang The Light Has Dawned. So yung scripture natin ngayon is Matthew chapter 4 verse 16 na sinasabi, "The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned." Sa Tagalog, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa dilim na kamatayan ay sumikat ang liwanag. So yung katuruan po natin ngayon is number 1. Jesus is the light of dawn. So meaning, ang liwanag sa umaga ay simbolo ng bagong pag-asa at pagsisimula. No? Si Jesus ay ang liwanag na nagdadala ng buhay at pag-asa sa mga tao. Siya ang nabibigay direksyon sa mga nalilikaw na landas at ang nag-aalis ng dilim sa kasalanan. So Jesus is the light of dawn. Number 2 is Jesus reveals truth against lies. So si Jesus yung kabuuan ng katotohanan at ipinakita niya sa atin yung mga kasinungalingan ng mundong ito. Ang mga kasinungalingan tulad ng kaligayahan, maling pananaw sa buhay ay pinapakita ni Jesus at pinapaliwanag ang tamang daan. No? So Jesus reveals truths against lies. And last is Jesus has victory over darkness. So sinasabi ito na ang dilim ay sumasagisag ng kasalanan at kamatayan. Ngunit si Jesus ay nagtagumpay. No? Dito, sa pamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa pamagitan ng kanyang tagumpay, tinalo niya ang kasalanan at kamatayan at binigyan niya tayo ng bagong buhay. New creation. No? New creation na tayo. So, Jesus has victory over darkness. So, bilang application po is number 1. Be a follower who walks in the light. So, dito, bilang mga followers ni Jesus, tayo ay tinawag, no? Na mamuhay na ayon sa kanyang liwanag. Ayon sa malaya tayong mamuhay na may kabanalan, katotohanan, at syempre tamang direksyon ng buhay. Halimbawa, kung tayo ay may mga decision sa buhay, magtanong tayo kay Jesus Christ, no? He asks first muna, no? Na, Lord, bigyan nyo ng knowledge and wisdom about the situation ko. Ganun, no? Kung si Jesus ang gagawa nito, paano siya ikilos, di ba ganyan? Pumili tayo ng tamang landas sa pag-ibig at kabutihan. So, be a follower who walks in the light. Number 2, do not live in a die of being a Christian while living in darkness. So, dito, hindi sapat na magpahayag lamang tayo na tayo ay Kristiyano, no? Kundi ang ating buhay ay dapat magpakita ng pagkilos na liwanag ng Panginoon Diyos. No? Hindi pwede magsabi tayo, hindi lang pwede sabihin tayo na tayo Kristiyano at isa at mamuhay ng iba. dapat sinasabuhay din natin. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagsasabi Kristiyano siya, ngunit patuloy siya na nagkakasala, no? At hindi nagsisisi sa kanyang mga nagagawang kasalanan, parang naglalakad siya sa dilim at hindi niya pinapakita ang tunay na liwanag ni Jesus Christ. So, do not live in a die of being a Christian while living in darkness. And last is bring others to the light. So, bilang mga followers ni Jesus, no? Tayo ay tinawag na maging tagapagpadala ng liwanag. Dapat natin ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan upang ang iba ay makilala ang liwanag ni Jesus at makalaya mula sa dilim ng kasalanan. Halimbawa, kung ang isang kaibigan mo ay nalulumbay, nawawalan siya ng pag-asa, di ba? Marami na kaibigan na ganito. Pwede mong ibahagi sa kanya yung mensahe ng pag-ibig ng Diyos at paano siya ibigay ng liwanag sa iyong buhay. Sa ganito paraan, matutulungan mo sila makita ang liwanag. Kasi ganito ako sa mga kaibigan ko. Simula nung binagawa ko ng Jesus Christ, kwento ko kung ano ako dati, tapos ano ako ngayon, grabe kumilos ang Panginoon Diyos sa buhay mo kapag gusto mo talaga na magkaroon ulit ng deep relationship with God. Talagang kapag gusto mo, gagawa si God talaga ng paraan para mapabuti ka. So, bring others to the light. Hindi dapat kung yung sarili natin isatagpuan na natin kay Kristo, dapat hindi na yung sarili natin, isama na natin yung family, friends, ganyan, etc. No? So, ang sarap mamuhay sa piling natin pag
ng Diyos. So, bring others to the light. Yun lang po yung kitang sa daily devotion. Namin natutunan kayo. May share sa iba. Share mga